Dear Kuya Poy, ako po si Kathy, 28 years old mula dito sa Cavite. Naguguluhan po ako dahil may tanong ako sa sarili ko kung tama ba ang nararamdaman kong nag-cheat sa akin ang ka-MU ko na si Jay kahit na hindi pa naman officially na naging kami. Kuya Poy, ang totoo po kasi niyan, naniligaw sa akin si Jay for 3 months. At sa nature po ng dating sa panahon ngayon, we may not have a label pa, pero para sa amin, we're exclusively dating na. Dahil saan man tignan, ay dun na rin naman po papunta yun. Lalo't halata namang gusto namin ang isa't isa. Sa palagay ko naman po, sa ilang buwang panliligaw ni Jay sa akin, ay naiparamdam ko naman po sa kanya na may pag-asa talaga siya na malinaw at nasisiguro niya na palagi at sa hulit-huli ay doon din naman papunta ang connection na meron kami that time. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit pinatagal-tagal ko pa ang ligawan stage namin ni Jay, kahit na alam ko naman na gusto ko na rin siya at para bang exclusively dating na nga kami, ang dahilan ko po ay gusto ko pa siyang makilala bago kami maging official na item. Gusto kong maramdaman na pinursu niya ako bilang isang babae at handa talaga siyang ligawan ako para worth it naman na makuha niya ang matamis kong oo. Sa totoo niyan, Kuya Poy, balak ko na nga po siyang sagutin. Eksaktong 3 buwan simula nang mag-umpisa siyang manligaw sa akin. Pero ilang araw bago ang plano ko na gawing opisyal na ang aming relasyon, unti-unti pong naging cold sa akin si Jay. Kung noon po ay palagi niya akong ina-update, sinusundo from work, binibigyan ng mga simpleng mga regalo. At sweet talaga siya sa akin. Lahat pong yan ay biglang nawala at nauuwi lang sa mga pagdadahilan. Nung gabi bago ko siya sagutin, ay bigla niya po akong chinat na titigil na raw po siya sa panliligaw. At dito ko naman inumpisang ma-question ang sarili ko kung may nagawa ba akong mali. Kuya Poy, masyado nga ba akong nag-feeling maganda? Dahil pinatagal ko pa ng ilang buwan ang panliligaw nitong si Jay. Kung ang totoo naman, ay gusto ko naman talaga siya. Kung sinagot ko ba siya agad, ay hindi kami mauuwi sa ganito. Masakit po kasi para sa akin, Kuya Poy, na para bang sinukuan ako agad ni Jay kahit na hindi pa naman kami. Ilang linggo matapos niyang sabihin na titigil na nga siya sa panliligaw, nalaman ko na lamang sa mga kaibigan namin na may iba na pala siyang idinidate. At ang masaklap pa po, wala na sila sa ligawan stage ng babae. Talaga pong sila na nung karelasyon niya. Sa punto pong ito ay hindi ko maiwasang maramdaman na nag-cheat sa akin si Jay kahit na MU o mutual understanding lang naman ang stage ng aming pagkakaibigan noon. Hindi pa kami official talagang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kuya Poy, mali po ba ang mag-isip ng ganito? Sa ngayon po, kahit 3 months lang yung pinagsamahan namin, alam ko po sa sarili ko na matagal pa siguro bago ako makamove on sa almost relationship ko na kay Jay. Lalo po ngayon na very full of what ifs ang utak ko. Katulad ng mga tanong na what if sinagot ko na siya? What if hindi ko na pinatagal ang panliligaw niya sa akin? At kung ano-ano pang mga what ifs. At this point, nasasaktan pa rin po ako sa nangyari. Kaya mas minabuti ko na rin
na sumulat sa inyong programang Heart to Heart dito sa True FM sa pag-asang mabibigyan niyo po ako ng payo sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Umaasa ako na mapipili ninyo bilang tampok na kwento ang storyang ito. Lubos na gumagalang, Kathy. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Kathy tungkol sa kanyang manliligaw na naka-MU niya na nga at almost but not quite na naging boyfriend na si Jay. Alam nyo, yung pakikipag-MU o yung mutual understanding, kailangan ay naiintindihan natin yan. Meron tayong sapat na understanding dyan sa MU na yan. Dahil akala talaga nung iba, ang pakikipag-MU is just a preparation o kaya naman ay para mas magaan na mensahe doon sa taong nagugustuhan mo ng sagutin. Yan, yung mga ganyan. Pero, kapag kasi meron kayong mutual understanding, katulad sa ibang pakikipagrelasyon outside of boyfriend and girlfriend, ibig sabihin, iisa yung direksyon na tutunguhin ninyo. Nagkakaunawaan kayo na magkasama kayo doon sa pinaninindigan ninyo. Diba? That's mutual understanding. Ayan, until such time, nagawin nyo ng opisyal sige, mag-business partners na tayo. Halimbawa, ganyan. O kaya naman, ayan nga, sige, gawin na natin na tayo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend. In a relationship na talaga tayo. Kumbaga, meron pang wiggle room. Meron pang oras, meron pang panahon para umatras, para umiwas, magtanong, magkapaliwanagan. 'Di ba? Hindi naman sa ino-overanalyze natin itong pakikipag-mutual understanding. Kasi yung iba nga ay merong misconception na kapag sinabing, MU na kami niyan nung manliligaw ko. Yan, dahil sa ine-entertain mo na siya as manliligaw at gusto mong sabihin sa kanya na, okay, special ka na, meron na tayong mutual understanding. Okay, it's, kumbaga parang level up yan ng bahagya doon sa total stranger ka na nanliligaw at nagpapasikat doon sa tao na nagugustuhan mo. Ayan, but it does not necessarily mean na wag ka nang paano-ano dyan, ha? Magiging tayo na. Hindi ganon. It does not automatically say na mag-ready ka na kasi magiging tayo na. 'Di ba? May ibang ganyan kasi ang iniisip na kapag binitiwan nila na MU na kami. Special ka pero pwede pa rin akong umatras. Pero ang iba kasi ay they fail to to understand na sabi mo nga, Kathy, malinaw sa'yo, pinatagal mo ng 3 months ang panliligaw nitong si Jay. Okay? At walang masama doon. Sa matagal na panliligaw, kahit pa nga abutin niya ng kalahating taon dahil sabi mo gusto mo pa siyang makilala. Hindi naman sa dudang-duda ka sa pagkatao niya. Gusto mo pa siyang makilala, gusto mo pang i-enjoy yung ligawan stage ninyo. 'Di ba? Nga lang, baka hindi mo nakita na siya rin ay gusto ka pa rin niyang makilala. Gusto niya rin i-enjoy yung panliligaw niya sa'yo. Noong mga panahon na yon. Nga lang, hindi. 'Di ba? Nung panahon, sabi mo nga ilang araw na lang, sasagutin mo na sana itong si Jay, biglang umatras at nagsabi pa siya sa'yo. Alam nyo kasi sa pagpasok sa mutual understanding, dapat nga parehas kayo na okay doon sa pinasok ninyong ligawan na proseso. Ayan, meron din kayong mutual na respeto sa desisyon ng isa't isa kahit papaano. 'Di ba? Hindi yung ipinagtatabuyan ka kung kailan gusto o kaya naman naliligaw pa lang, uy, punta ka nga dito, halika samahan mo ko. Yan yung mga ganun. Kailangan merong mutual respect, At meron ding mutual na tiwala. Trust. At eto nga, kapag meron na kayong mutual understanding, naghahanap kayo ng deeper connection na doon sa relationship ninyo.
Okay? Hindi yan puro pa-cute lang. Kung seryoso kayo sa ligawan, pa-cute lang na, MU na kami, almost kami na. Yan, ina-announce mo na at sinasabi mo na sa sarili mo. Oh, hindi ganon. Oo. Ayan, kaya nga ganito, no? Doon sa pagkakataon na iniisip mo na nag-cheat nga ba si Jay sa'yo? I think it's unfair to say na nag-cheat siya sa'yo, Kathy. Oo, dahil nga sa siguro nagkataon nga na nagkataon na hindi na inabot yung araw na sasagutin mo na siya. Pero 'di ba nakita mo ba kasi nag-message pa siya sa iyo. Sabi mo nga nagbigay siya ng message sa iyo at sinabi na Kathy, hindi na ako magpapatuloy sa panliligaw sa iyo. 'Di ba? Isa yang tanda na merong mutual respect kahit papaano o mas gusto mo yung bigla na lang nawala. 'Di ba? Kasi pagka hindi nagpaalam at umalis na lang, tinigil ang panliligaw nang wala man lang pasabi, galit. O ngayon, sinabi ni Jay na, pasensya ka na, hindi ko na itutuloy ang panliligaw ko sa'yo. Nagtatampo ka pa rin. 'Di ba? Nagtatampo ka dahil sasagutin mo na nga rin siya. 'Di ba? Doon sa parte na meron na siyang nililigawan at sabi mo nga ay naging jowa niya na, well, labas ka na ron. 'Di ba? Wala na tayong masasabi roon. Pero kailangan mo nga ba talagang sisihin pa? Ito na lang. Dito may control ka, Kathy. Doon sa naging desisyon ni Jay, you just have to respect also. Yung paghihintay niya sa'yo, yung mga panahon na kinilala ninyo ang isa't isa, dapat ba na-interpret mo ito na hindi ka ba kamahal-mahal? Mali. Hindi ka ba enough para kay Jay? Hindi ka ba dapat na nililigawan ng mahaba-habang panahon katulad ng ginawa mo kay Jay? Kasi baka naman sa pagtatanong mo nga sa sarili mo, 3 months ko kasing pinaghintay, Kuya Poy. Baka sa susunod na manliligaw kahit na 3 hours nanliligaw kami na. Huwag naman bababa doon sa ganung sa ganung aspeto yung paniniwala mo sa sarili mo. 'Di ba? You stand your ground. Hindi mo kailangang magbago kung sa tingin mo naman doon sa panahon na ibinigay mo sa manliligaw mo sa tagal na 3 months, sabi mo nga ay doon mo nakita na tingin ko ay parang pwede ko na siyang sagutin. Ayan, sa susunod mong para sa susunod na manliligaw at manunuyo sa iyo, Kathy, walang problema 'yun. Ang naging problema dito, yung kay Jay, hindi na siya nakahintay and that's it. Walang problema basta ipinakita mo, nirespeto mo, hindi mo naman pinagsamantalahan o inabuso naman yung kabaitan nung nanliligaw sa'yo, hindi ka naman nagpapasa ng Gcash ka naman dyan. Yan yung mga ganun, paload ka naman dyan, libre ka naman. 'Di ba? Hindi mo naman ginanon, sa panahon ng kanyang panliligaw o kaya pakibili mo naman ako nito. Tignan nga natin kung love mo ko. May mga ganyan kasing umi-style 'Di ba? Kung hindi ka nagsamantala sa mga bagay na 'yon at kinilala mo talaga ng totoo itong manliligaw mo, you have nothing to be ashamed of. Walang dapat na ikahiya kung sakasakali man na hindi niya itinuloy ang panliligaw niya sa'yo. Ang mensahe doon, hindi siya nakahintay at ikaw naman ay hindi niya nahintay. And that's it. Wag nang bigyan ng iba pang interpretasyon. Hindi ka niya gustuhan, meron siyang ibang nagustuhan. Yun na yun. 'Di ba? Hindi yung sisisi mo yung sarili mo, paano kaya kung sinagot ko, kasi yun yung tinatanong mo pa kanina sa letter mo. Paano Kuya Poy kung sinagot ko siya? Kami kaya hanggang ngayon? Maybe, pero masaya ka kaya sa naging desisyon mo kung sakasakali na sinagot mo siya? Ganyan. Hindi pala ikaw ang napupusuan nitong si Jay at nakilala niya pa rin habang kayo na yung babae na girlfriend niya ngayon? Di ba mas magulo? Di ba mas komplikado? Di ba nakakapagsisi? Yun na lamang ang isipin mo, Kathy, ha? Eto, basahin lang muna natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga kapatid natin. Sabi ni Gail Enriquez, ang saklap naman naiwan sa ere itong si Kathy. Si McCoy, sabi niya,
Same story kay Kathy, mahirap din mag-move on kung minahal mo na rin habang kayo ay nasa ligawan. Naghihintayan, then meron biglang susuko. Parang iniwan ka sa ere. Patagalin man o hindi ang ligawan, kung mainip ang tao, wala na rin tayong magagawa. Magpayami at magpayaman na lang tayo. And I think okay yun. Lalo ka magpayami. Oo, at magpayaman. Pero yung sama ng loob, huwag na dapat. Hindi dapat sumama ang loob mo. Ayan, Ayan, sabi nga ni, ito may pahabol pa pala si Gail. Sabi niya, Kathy, wag mo nang questionin ang sarili mo. Stay with your standards. Blessing in disguise na rin na hindi mo siya sinagot agad. Maagang lumabas ang red flag kay Jay. Hindi mapirme. It's not cheating. Hindi pa naman kayo. Ligawan stage pa lang din naman kayo. Ayan, si sabay kayong niligawan, malamang. Sabi ni Sergio Gonzalez din. Nasan pa? Si Darwin Rosel, sabi niya, parang napagod na yung nanliligaw kay Kathy. Di ba yun nga rin ang inaalam natin sa mga ligawan? Mabilis bang mapagod ito? Maikli ba ang pasensya sa paghihintay? Di blessing nga. Na hindi siya ang sinagot mo kung sakasakali. Pero it does not necessarily mean na masama ang ugali ng manliligaw mo. Yun lang yun. Baka meron din siyang bagay na nakita sa'yo na hindi kagandahang katangian mo, na pwedeng, hindi ko natutuloy yung panliligaw ko. Diba? Parehas lang. Pero hindi mo na dapat bitbitin kung ano man yun. Kung sabihin sa'yo, salamat, baka baguhin ko, at least naging magkaibigan tayo baka may ugali ako na hindi mo nagustuhan. Diba? For the sake na ma-improve ko naman yung sarili ko, sabihin mo sa akin, walang masama doon. Walang samaan ng loob. Kaya naman, Kathy, mag-move on ka na. Hindi ka pangit, hindi ikaw yung tipo na hindi ka mahal-mahal. Enough ka naman It's just that hindi magkatapat ang mga tala ninyo nitong si Jay. In short, hindi kayo ang para sa isa't isa. Dumaan naman kayo doon sa tamang proseso. Huwag ka na masyado nagsisisi dyan sa naging desisyon mo na 3 months kang niligawan. Huwag magmadali sa susunod na manunuyo sa'yo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.